Lagi nating naririnig guys, yung pagbili ng bahay dito sa Canada. Pero this time, isasama namin kayo sa journey namin kung paano magbenta ng bahay dito sa Canada. Sa loob nga ba ng 2 taon guys, may kita nga ba yung minortgage nating property? Panoorin niyo yan. Sasabihin ng iba kasi, yung property mo, may passive income yan. Guys, nasa Krispy Kreme tayo ulit. Yan, bili lang tayo bago tayo pumunta ng Calgary. Hi guys! So ayan, nandito na kami malapit sa may Calgary. Ilang minutes na lang, 15 minutes na sa Calgary na kami. This morning nga dumaan tayo ng Krispy Kreme kasi bumili tayo ng konting donuts, pamigay natin sa mga bagets. Bibisita lang kami sa mga ninang namin at saka sa tito namin sa Calgary. And also, maglalakad-lakad na rin tayo downtown para meron naman tayong activity for this weekend. Ayan, baka bumisita rin tayo sa library kung sakaling makakahanap tayo ng parking. Hindi kasi namin alam kung paano ba dito sa site na to. So titingnan natin yan mamaya. Update namin kayo. Yan guys, nasa Calgary na tayo. Wala nang snow. Konti na lang. February, ang temperature natin ay +10. Galing sa -30 last week. Grabe yung shifting ng nila dito. May konti-konting snow pero kita na yung lupa. Yan guys, ang isa sa mga difference, no? Hi. Ba't nakasimangot ka? Yan guys, ang isa sa mga difference dito, February pa lang, nagpa-+10 na. Last week, -31 kami. O, diba, bongga? Sige, iyak yung baby ko. Mamaya na lang. Girl. Tipid tips yung putido ni Joy. Pakita mo. Yum. Yummers. Yan. Hi, bao. Nasa Calgary na kami. Nakita niyo yung Studio Bell. So, nung pagdating namin dito sa Canada, nung unang-unang beses na nagpunta kami, di ba nga nag-stop over muna kami ng Vancouver, tapos nag-stop din kami dito. So, dito kami dinala ng ninang ko. Ayan. Studio Bell, tapos may public library dyan. So, maglalakad-lakad lang tayo muna dito. Tapos, puntahan din natin ulit yung mga pinuntahan namin before. Hindi na tayo pasok sa Studio Bell kasi hindi naman ako makapag-video doon gano. Dito lang sa paikot. Bakit nga ba kami nasa Calgary, no? Biglaan ito. So, bakit kami nandito? Kasi nga, guys, nagising lang kami at ito mo isang to. Nag-aaya. Oh. Hi daw. Say hi to the vlog, bebe. Mas natutuloy yung biglaang lakad. Ayan. Ayan, makita nyo, ang tahimik sa downtown ng Calgary pag Saturday. O baka dito sa part ng downtown na to. Pwede. Padating yung train. Asan ba yung train? Ayan. Ayun. Kanina guys, dapat talaga mag-stop kami dun sa isang parking area, tapos dapat mag-train kami. Kaso lang kasi nakatulog si Vibe kaya hindi pa kami. Balak namin mag-park and then mag-take na lang ng train. Pero yun nga, tulog pa nga kasi si Vibe kaya ano. Dito na tayo guys sa Calgary Public Library. Nahilig talaga ako sa mga library guys, tsaka yung mga basa-basang ganyan. Itong isa naman, kabaliktaran, walang hilig-hilig. Ano nung ako mambasa? Yeah. Yan, dito na tayo sa loob ng Calgary Public Library. Designated area sila para sa mga children, which is ang laki. Mula doon hanggang dito. Puro siya children's part of the library. So ang laki ng public library nila, ng children's side ng public library. Wala pa dito yung mismong library na pang-adult. Sa taas yata yung mamaya check din natin kung anong itsura dun sa taas. Nakalimutan ko na kasi kung anong itsura to. Hilig ako sa mga libro. Gusto ko lang din siyang kasi katulad niya, no? Merong mga drop-in family camera. Tambay-tambay lang tayo dito, guys. Ayun, si Vibe, na hype siya.
Ayan guys, nandito tayo sa Chengdu Hotpot sa may Calgary. Ano ba to? Northeast side ba to? Northeast pa rin. Ayan, northeast side yan guys. Kaya lang tayo ng hotpot. Dito namin i-meet ang aming mga ninong and ninangs. Hello everyone, this is Vegan Joy Fajardo. Welcome back to our YouTube channel. This is Joy in Alberta. And for today's video, magkukwentuhan na naman nga tayo. At nakita nyo nga guys kanina, no? So nagpunta kami sa Calgary during the weekends. O, diba? Drive back and forth lang. Pinahirapan namin yung self namin. Ayan. So may binisita lang kami sa Calgary. And then uwi din kami that same afternoon after namin mag-dinner with our fam bam. Ayan. Anyways, for today's video nga guys, ay may bago na naman tayong pag-uusapan. In fact, medyo napahagingan ko na kayo dito nung nakaraan. Kanina kasi guys, ay nagkukwentuhan kami ni Kiko at kami nga ay nagko-computan. Tuwing tax season, computing season, ano? So, nabanggit ko na sa inyo before to guys na kami ay nagko-consider kung ibebenta na yung isang property sa PEI. So, kung kayo po ay nanonood ng aming channel ever since, alam nyo na meron kaming naka-mortgage na property sa PEI at meron din kaming naka-mortgage na property dito naman sa Edmonton. So, yung property sa PEI, we have it for about 2 years na kasi second income tax filing ko na siya ifa-file. I mean, second year na siya. So, alam ko na nakaka 2 years na yon. Bibigyan ko kayo ng mga reasons kung bakit namin gustong ibenta. And you let me know, baka naman mali yung thoughts ko, baka maling decision pala yung pagbenta, di ba? Actually, nanghihinayang din ako kung ibebenta siya because the location is really at a prime location. Katapat siya ng casino. Hindi naman siya ganun kabonggang casino, pero yun, right in front. And then, yun sa casino na yun, dun ginagawa guys, karaniwan yung Old Home Week yata ang tawag dun guys. So parang carnival siya. So dun ginagawa sa tapat na yun. And also, going to Holland College, baka wala pang 5 minutes siguro pag nag-drive ka. Pwede mo siyang halos lakarin. And then malapit lang din siya sa University of PEI. Malapit siya sa hospital, sa QEH. Malapit din siya sa kuhanan ng lisensya. So, medyo, talaga siya, accessible talaga siya in fairness, no? Dahil nga doon, guys, medyo nanghihinayang tayo. Pero ito nga yung mga dahilan kung bakit namin iniisip na ibenta na siya. Number 1 is taxes. So, of course, lahat ng income ay may tax. At dahil nga guys, hindi naman kami corpo, so hindi naman siya corporation at hindi siya may sariling tax niya, di ba? So naka-file siya under our personal income tax. Pareho kami ni Kiko na may full-time job. Yan. Yun ang mabigat. Kasi parang may pangatlong tao sa household na kumikita, medyo mabigat siya. Lalaki yung tax talaga, no? Dahil dun sa income tax na yun, halos actually, I think it's negative talaga yung cash flow, no? Mas maraming napupunta sa palabas kaysa sa halos walang pumapasok talaga. May pumapasok pero ibabayad mo siya sa income tax mo, no? Kaya yun talaga yung number 1 reason. Pag kino-compare namin siya, kunwari, mabenta namin siya, tapos noon may kitain kami na konti, 'di ba? Pwede na namin siyang ipambili ng maliit na lupa sa Pilipinas, maliit na property siguro, depende kung magkano yung makukuha namin. Ang advantage nun, sasabihin ng iba kasi, yung property mo, may passive income yan. Pag binili mo sa Pinas, lupa lang ang mabibili mo pala. Hindi naman mag-income yun, di ba? Yun yung iniisip. Kahit ako, yun ang naiisip ko. Ito, kumikita to, ipagpapalit ko siya sa Pilipinas na hindi naman kumikita. Kasi guys, yung property dito, nagmo-mortgage ako monthly. Iniisip ko siya monthly. Yung property management mismo. Although, yung mga tenants namin napakababait, no? Wala ka talagang problemahin sa kanila. Mababait sila. Pero no matter how easygoing your tenants are, there's always some sort of property management involved talaga, including payment of mortgages, receiving of payments, filing for taxes, paying for your property tax, and so on and so forth. Also, there are a lot of capital expenses na involved. Like, say for example, kung palitin na yung oil tank, depende yan kung saan kayo dito sa Canada. May mga province, katulad ng sa PEI, so yung oil tank, may lifespan lang yan siya. Same with the shingles. So, this last year, actually, 2024, nagpapalit kami ng shingles. So, again, another capital tax, another capital expense na naman siya, di ba?
Although it's favorable, pag binenta mo na yung bahay, kasi ang mga capital expenses, deductible yan sa pagko-compute ng capital gain tax. But still, labas ng pera yon. At saka yun nga, yung fact na iniisip mo siya palagi, nagko-consume siya ng mental headspace, nagko-consume siya ng time mo, is it worth doing it for a long time? Versus, if ibenta siya, kumita kami ng konti, magkaroon kami ng property sa Pinas, although hindi pa naman siya kikita ngayon, at least, hindi ko na siya iniisip monthly na kailangan ko siyang bayaran. Hindi ko na siya iniintindi na what if mawalan ng tenant, anong mangyayari. Walang income tax na kasama kasi hindi naman siya nag-i-income. So, again, very depende yan sa inyong headspace. Kung passion nyo talaga ang pagpa-property manage and you really like to do that and may time kayo to do it, I think it's good. But for me, especially being a mom and having a full-time, ang pinaka-payoff na niya for us is probably the equity. No, yun na yung gain ko na when time comes that we're gonna sell it, may equity, that's my gain. Pero is it worth? So say for example, in a span of 2 years, I think we'll have a gain of mga siguro nasa 50, 60 or so. Sulit na rin, 60K, pwede na. Hindi ko inaani yung worth ng work ko for the period na tinrabaho ko siya. Parang siya, late yung payoff niya, which is pag binenta na. So, kaya nag-iisip kami na baka dapat ibenta. And in fact, even if after we sell it, we're still gonna pay capital tax gain. So, kung magkano man yung aming kikitain, 50% noon ay taxable siya. So, yun pa yung isang bagay na kailangan. Tapos may property taxes pa. Daming bayarin. Although, ang property prices naman ay pataas ng pataas, again, it's another thing na can we still do it? Especially since the property is pretty far. We're now close to the West Coast and the property is literally on the East Coast, no? So talagang ang tagal, 7 days worth of drive nga, di ba, nung papunta kami dito. So, I feel na baka it is better to sell that and just buy a property in the Philippines na hindi man siya magbibigay ng immediate income right now. At least it's not taking up my time, it's not taking up my headspace, it's not making me worry. Alam mo yon, talagang pag tumatanda ka, minsan mas gusto mo na lang ang katahimikan at kapayapaan at peace of mind. Diba? Na, di bali nang hindi kumita ng gano'n, at least hindi ako nai-stress na pag nag-file ng income tax, magugulat ako, may babayaran akong ganitong kalaki, mag-owing, diba? So, ganito po talaga dito sa Canada. Talagang todo bayad talaga sa mga income tax and hindi talaga. Kaya ako ay hindi rin fan ng second jobs kasi I feel like the effort that kanya-kanya tayo ng guys ha. So, I fully respect and salute the people who have second, third jobs, fourth jobs. It's just my personal na parang sayang naman yung effort ko for the second job if a great portion of it will just go to the taxes kasi tumataas yung bracket, so tumataas din yung tax, diba? So, anyway, again, case-to-case basis, it really depends on your perspective and again, it's probably just me being tamad, no? Baka ako lang naman yun. Baka tamad lang talaga ako magtrabaho. But, yun. So, depende sa inyo kung bet nyo ng second, third job. Narinig ko na rin yun actually before sa ninang ko na karaniwan talaga is nagne-negative sila instead of income, no? Hindi, imbes na kumikita yung property, mas naglalabas sila ng pera because of the income tax, because of the expenses for the property and all. Ano ba itong kinompute natin? Tinry lang namin na mag-assume na ang selling price ay ganito, ang balance namin sa mortgage ay ganito, ano ba yung mga expenses para malaman namin kung magkano yung makukuha namin cash. Realtor is 5%, then merong capital gain nga, yung capital gain, so basically ang capital gain, if I'm not mistaken, accounting guys, selling price, kung magkano mo siya binibenta, minus
ano yung mga i-deduct mo kung magkano mo siya binili, yung mga expenses mo as a buyer, nung binili mo siya, any capital expenses, pagpapalit ng shingles, yung mga ganyan, capital expense. So, may mga list ng capital expense eh. So, check nyo na lang kung ano yun, hindi ko na rin kabisado. Pero, I know for sure that shingles is one kasi yun yung mga big purchases na talagang naka-attach sa bahay, yung pagpapalit ng oil tanks, pagpapa-aircon, feeling ko kasama yun, pero hindi ko sure. At saka yung, kuwari, magpapagawa kayo ng deck, yung mga ganyan. Bumili kayo ng bagong shed, yung mga ganon. So, yung mga capital expenses, deductible yun sa inyong selling price. Then, kung magkano yung balance, 50% nun, yun ang taxable. So, yun ang pagkakatanda ko. And yung tax, parang nasa 20+% yata. So, yun, masakit din siya. Property tax, depende siya kung saan kayo nagbabayad ng property tax. Kami kasi is dinideduct na ni bank sa amin. Kung may balanse during the sale, babayaran mo yung balanse na nasa sayo pa yung property. And then the lawyer probably around $2,000. And then penalty, pag hindi mo natapos yung contract mo with the bank. So kami with First National, we sign a 5-year contract with them. And the property has just been with us for 2 years. So magbabayad kami ng penalty because ang contract namin ay worth 5 years. As to how much that penalty is, I think it's probably gonna be around 3,000. Again, depende siya sa balanse nyo ng mortgage. With all of that being accounted for, we think we might get extra. Depende kasi yun sa selling price, no? Kasi syempre, di ba, mag-bargain pa yan. Yun yung naiisip namin na mga bagay-bagay. So, ano bang sa tingin nyo? Ilagay nyo yung sarili nyo sa posisyon ko muna. Na, I am a mom, I have a 1-year-old, I have a full-time job, I am managing the property, and then most likely hindi naman siya nag-gain pa sa ngayon kasi nga sabi ko sa inyo late ang payoff talaga ng mga properties kasi naka-mortgage. So ang iyong payoff is yung equity. Ang equity hindi mo naman agad makikita hanggat hindi mo yan maibenta, di ba? Naluluma syempre yung property dahil tumatanda siya. When the time comes na baka pag dinilay pa namin to, kailangan pa namin mag-renovate. And when we do that, it's gonna be another expense na parang at saka masyadong masakit sa ulo kasi walang magre-renta, nagbabayad kami ng mortgage, maglalabas kami ng pera for the renovation. Ayun. So, hindi pa lang, alam nyo guys, ang kagandahan naman itong experience namin na to, no? On the brighter side, di ba? On the brighter side, kahit paano natututo kami na, ganun pala, no? Na kahit pala mahilig tayo sa pagbili ng property, mahirap pala. Ganon. So, sa iba, madali siya siguro kasi passion nila talaga yun. May mga taong yung love nila for property management, for real estate, ganun na lang talaga na parang, yeah, it's really their job. It's really their calling na, 'di ba? Kumbaga na parang okay sila na ganun. Para sa akin lang is baka hindi pa ito. Pero at least meron tayong pangsimula kung sakaling may ibebenta natin siya. It can go towards another property as I've mentioned, or it can even go towards the payment of this mortgage. 'Di ba? Malaking kabawasan 'yon. Kung ang bayarin ko ay 25 years, magiging 23 na lang. Diba? Not bad. So, tingnan natin kung anong magiging final decision. Update namin kayo. Pero kayo guys, let me know kung anong sa tingin nyo ay ang dapat namin gawin. Thank you so much sa pagsama nyo sa akin ulit today and we'll see you again in the next video.